Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Scorpio with the water elements. Lola Baby, nagpapakilala. Isang like, subscribes, and share. Let's see the energies surrounding you. Para sa mga natitirang araw, linggo, ng buwan ng Marso. Your first energy. Narito ang tinatawag na Dakwala Spirit. Spirit has a plan. Okay? With a number 35. Yan ha, okay. Idadaw natin yung 35 sa number 8. Okay? So, ibig sabihin nito, paghandaan nyo. Yan ha, paghandaan nyo na. Prepared. Kung ano itong inihanda, regalo. It's like magandang regalo sa inyo ng inyong mga spirit guides. Di ba? Maybe your ancestors. Di ba? Time for a deep dive. Yan, Swan Spirit. Di ba? So, meron itong number 6. Okay? Yan. Nakikita ko dito maybe papasok kayo sa isang relationship. Di ba? Yan oh. It's like there is an attraction. Di ba? It's more about your attractiveness. Di ba? Ang nakikita ko sa inyo. Yan. So, naririto with the number 65. Di ba? Ita-down natin sa number 9. Whale spirits, trust the great mystery. Yan ha. Yan. So, ibig sabihin nito, be very, very quiet. Be grounded. Yan ha. Yan oh. It's like there is a secret to be revealed. Yan ha. Okay. So, tingnan natin ha. Your tarot. I will use 3 tarots. Yan ha. Para sa mga Scorpio. Narito ang tinatawag na the Three of Pentacles, di ba? So it's you and them, di ba? It's like nakikita dito yung tinatawag merong unawaan, merong understanding, di ba? Maaring ito yung tinatawag na merong commitment sa isa't isa, may growth, di ba? Ito yung tinatawag na kung sino itong mga ka-aura ninyo, ka-vibration ninyo, ka-energy nyo, di ba? So there is a growth in a relationship, maybe sa inyong pamemera, maybe sa inyong trabaho, 'di ba, between you and them. Okay? The Three of Pentacles, okay? It's like tinatawag na nakakaroon ng provision, 'di ba? Yan, maybe there is a dealing between you and them, a project, 'di ba? Nakakaroon ng provision. So, naririto ang tinatawag na the page. Okay? The page of swords. Yan ha. The Gemini, Libra, and the Aquarius. So, saan itong nakakaroon ng tinatawag na fruition? Diba? Maari sa isang relationship. Diba? Yan. Maari sabihin na nating marriage between you and the opposite. Let's say sabihin natin a man between a man and a woman. Diba? Saan nakakaroon ng fruition? Diba? Maaring sa mga magkakapatid, sa magkakaibigan. Diba? Saan nakakaroon ng tinatawag fruition? Sino itong tinatawag na meron kayong commitment? It's like pumasok kayo sa kontrata. Diba? May pinirmahan, may understanding. Yan ha. So narito ang tinatawag na the 7. Okay? The 7 of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin itong the 7 of Cups, meron kayong tinatawag na mga, it's like, sabihin na natin either sa bahay o sa trabaho, di ba? Ibig sabihin nito, mga kasama ninyo, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag your disappointments. Nagkaroon dito ng it's more about disappointments. Maaari sabihin na nating hindi ninyo sila ka-vibes, di ba? Hindi mo sila ano na tawag dito? There is no harmony between you and them, di ba? Yan. So, sabihin na natin kung ano man ito, di ba? It's like sabihin na natin nasa loob kayo ng isang relasyon, di ba? Relasyong pangnegosyo, trabaho, pamilya, marriage relationship, magkakapatid, kung ano man itong relationship na ito, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, kailangan magkaroon ng growth. Instead na magkaroon ng growth, meron ditong tinatawag na it's like hindi sila agree, di ba? Yan.
it's like hindi sila supportive, 'di ba? Hindi sila maasahan, 'di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na kanya-kanya na lang sila, 'di ba? It's like hindi namamansin, hindi believe, 'di ba? Yan. So meron ditong malamig. Sabihin na natin ang marriage relationship is malamig, 'di ba? Yaan, hindi nag-iimikan, maaring sabihin na natin sila is magkahiwalay. Pwede rin naman ito sabihin na natin sa halimbawa yung mga magkakapatid, 'di ba? Hindi sila nag-iimikan. So walang connection, walang contact, walang feelings, 'di ba? It's like wala silang nararamdaman towards each other, 'di ba? Pwede rin naman yan sa mga katrabaho mo, 'di ba, sa mga kaibigan. So there is, kung ito lang isang ito yung tinatawag may growth, pero lumabas ito, so ibig sabihin nito walang growth, 'di ba? It's like kanya-kanya lang sila, walang, para bagang hindi nag-existence, 'di ba? Kumbaga dito siguro magkakasama, pero parang ang kanilang pamumuhay, ang pagsasama nila is walang pakialamanan. It's like pag nasa loob ng bahay, kanya-kanya, ako kakain, ikaw bahala ka na kumain ka't hindi, matulog ka't hindi, 'di ba? Yun, walang pakialamanan, 'di ba? Nasa loob sila ng isang relationship, walang pakialamanan. Okay? Kasi kung ito lang mag-isang ito, ibig sabihin may growth, halimbawa sa trabaho, 'di ba? Nakakawin ng mga kaibigan, nakakawin ng pera, 'di ba? Nakakawin ng attention. Pero ito lumabas, 'di ba? So there is something wrong. Yan ha. Walang growth, yan ha. Walang tinatawag na, it's like para sila mga zombie, 'di ba? So first nakikita dito the energy here, yan ha. So ibig sabihin nito yung tinatawag sinusunog, 'di ba? Ano sinusunog? Yan ha. Okay? So naririto yung tinatawag the curiosity, 'di ba? Yan. Ito yung tinatawag the owl with wisdom, 'di ba? Yan. Sandali lang ano lang natin ha. Ko-confirm ko lang. Yan ha. So, ibig sabihin nito may mga pinagdadaanan. Ito yung taong wala nang ginawa kundi banggitin ang nakalipas, di ba? It's like tinatawag para siyang merry-go-round. Palagi, siguro may mga sinisisi siya ang nangyari sa buhay niya, di ba? Ito, kita mo, tinatawag na the death. Di ba, pag nakita nyo ang the death, it's about transformation, di ba? Pag nakita mo itong tinatawag the high priestess, it's about your intuition, di ba? Okay? It's about what you see in your vision, especially here. Ibig sabihin nito, mayroong malaking transformation, di ba? But here nakikita mo yung tinatawag na dapat sunog, whatever is this, di ba? Sunog na ang kanyang mga sinasabi. It's like pauli-uli. It's like patuloy siyang naninisi, di ba? Sa nangyari sa buhay niya. Kasi narito ito, di ba? Kung kaya dito, it's like walang growth, di ba? Hindi nagpapansinan, hindi nagmamahalan, di ba? So, kumbaga dito yung nakikita, what will be the outcome? Paano na ito? Saan ito papunta? Diba? Kung palagi nang maninisi, diba? Yan. So, yan kita ninyo, the King of Pentacles, diba? Yung tinatawag pagnanasa, diba? So, ibig sabihin, wala siya. Okay? Wala siyang pag-ibig, wala siyang pera, wala siyang karir, wala siyang trabaho. Kasi patuloy yung tinatawag paninisi niya. Diba? It's like napakabigat ng dinadala nitong suliranin sa buhay niya. Okay? Yan. Kumbaga dito yung mga patay na, inaabala pa. Kumbaga dito yung tinatawag na, yan ay nananahimik na. Huwag mo nang sumbatan. It's like merong panunumbat. Diba? Okay. So, kumbaga dito, ibig sabihin nito, kaya dito ha, ayan diba? Sa the death, okay? Tapusin na ito, wag na manumbat, 'di ba? Yan. Kung ano man itong na-reveal sa inyo, sunugin na, 'di ba? Yan. The best thing, sunugin na laang, 'di ba? Yan. Para hindi na ito makita. Yan. Ibig sabihin nito, palayain ang sarili para magkaroon ng tinatawag provision, pagmamahalan, good relationship. Okay? Because kung ano man itong mga dalahing mabibigat na ito, it affects, naapektuhan, di ba? Ang inyong kapalaran, ang inyong kabuhayan, ang kaperahan, di ba? Ang bahay, mga kasama sa bahay.
'di ba? Yan, naapektuhan. Okay? So what is ano ang dapat dito? Kaya naroon ang tinatawag na the page of pentacles. Yan, oh. Linisin na, 'di ba? I-let go na. Okay? Kung ano man itong mga sikreto, kaya dito sinusunog ang papel, 'di ba? Sunugin na, okay? Yan. Huwag na itong magpaalaala sa inyo para magkaroon dito ng tinatawag provision, pagmamahalan. Okay, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ang kailangan ng bawat isa is pagsilbihan, di ba? Yan, oh. Pagsilbihan kung sino man ito. It's like meron ditong, sabi na nating, wala na siyang pera, may sakit pa siya, di ba? So, maaring sabihin na natin kayo ang nagsisilbi, di ba? Yan. So, maaring sabihin na natin, baka kayo ang pinagsisilbihan, di ba? Yan. So, ayan na nakikita ko. Yung nakikita naman dito yung tinatawag damayan, di ba? Sabihin na natin damayan dahil yung tinatawag blood is thicker than water. Siguro ito'y kapamilya, nagdadamayan, di ba? So, sa halip na magsisihan, di ba? Ibig sabihin nito, para hindi na lalong bumigat, okay, ang kalagayan, ang pagkakasakit, damayan na laang. Okay? So, ayan po ang nakikita ko for you. Yan ha, yan. So, ibig sabihin nitong temperance na ito, yan oh, yung tinatawag magkakaroon ng growth, di ba? It's like aalwan. Pag pinaalwan mo, okay, it's like nakakaranas. Hindi lang isa ang nakakaranas nito. Lahat, it's like buong angkan, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na pag ito'y inalis, di ba? Inalis sa sistema, itong tinatawag na the 7 of Cups, yan ha. Pag inalis ito sa sistema, magkakaroon dito ng tinatawag na kaligayahan ng puso, 'di ba? Yan. Tinatawag na clear conscience, 'di ba? So it's like tinatawag sa panahon na ito, kailangan ang tinatawag na damayan, 'di ba? Alisin na itong tinatawag na sumbatan, 'di ba? Especially tinatawag na kaya nakakaranas nito. Okay? Huwag na mag-pinpoint, huwag na magturuan, 'di ba? Kung sino talaga ang may mali. Kung meron man ditong discovery, 'di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na sunugin na ito. Yan ha. The best thing to do is sunugin na ito para ito is makaluag sa damdamin.